Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Di Umano. Pahayag ito o payo ni Attorney Cristina Conte. Yung mga abogada ko no, ng mga alleged victims. Nakaka-high blood, nakaka-dismayang payo niya kay Senator Bato de la Rosa. Who are you to advise something like this? International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte on Saturday said it would be best in the best interest of Senator Ronald Bato de la Rosa to voluntarily submit himself. Ibig sabihin, mag-surrender. Payag ba kayo na mag-surrender na lang si Senator Bato sa ICC? To voluntarily submit himself to the ICC's jurisdiction amid reports that the court has issued an arrest warrant against him over alleged crimes linked to the Duterte administration's war on drugs. In a Facebook post, Conte explained that if De La Rosa is taken into custody, the proper legal process would be surrender, not extradition, since the ICC is an international tribunal rather than a sovereign state. Ito ang kanyang sabi, pinakamainam kay De La Rosa na voluntarily mag-participate o mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Maari siyang humarap ngayon sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICC Office of the Prosecutor para linawin ang kanyang papel sa war on drugs. Again, ito, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. Who you? Sino kayo na mag-advise na mag-surrender in your dreams? Okay. People who reacted. Sandali ha. Okay, ito. 10,000 people who reacted. 6,500 ang tumawa. Hindi naniniwala. 2,800 ang galit. Samantalang 1,000 lang ang nag-like sa kanya. So, excuse me, 90% sa mga netizens galit o tinatawanan itong advice ni Attorney Conte. Bakit magsusurrender ang isang senador na binutuhan ng taong bayan? Mer Karag. Comment nito, dapat madisbar dahil walang tiwala sa Philippine courts. Rene Ferrer, nasa talampakan ata ang mga utak nito. Okay, so ito, may nabasa akong post na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice. Sabi niya, iba na ang sitwasyon ngayon dahil nag-issue na ng guidance ang Supreme Court na pagdating sa extradition ay dapat dadaan na sa mga korte. So, yun, pag-aamin, Executive Secretary na ito mami, na hindi na nila pwedeng gawin yung ginawa nila sa ating Tatay Digong dahil hindi nila idinaan sa korte. Yung pag-extradite nila o pag-kidnap nila, sila lang. It's just an executive decision. Kaya, to me, sampal sa mukha ng Administrasyong Marcos yung ipinalabas na guidelines ng Supreme Court na extradition is a judicial process, not an executive judgment. So, ligtas na po
si Senator Bato. Hindi nila pwedeng gawin yung ginawa nila kay Tatay Digong. Sayang na huli yung ipinalabas na guidelines ng Supreme Court. Nandun, naghihirap ang ating minamahal na Tatay Digong. So, ano itong sinasabi ni Atty. Conte? Mag-surrender na lang, sabi niya. Kasi, kung dadaan sa legal process sa extradition, it will take time at baka hindi papayag ang Philippine courts na dadalhin sa ICC si Senator Bato. Kung totoo na may nilabag silang batas sa war on drugs, dahil buhay na buhay ang ating judicial system, dapat dito siya litisin, hindi sa isang banyagang korte na hindi naman tayo member doon. I tell you, buhay na buhay ang ating mga korte. Experience ko mismo, nakikita ko na mapapagkatiwalaan pa ang ating justice system sa Pilipinas. So, to me, ligtas na ligtas si Senator Bato and anybody, kung sino man ang isyuhan ng ICC, Senator Bongo, sino pa man dyan, nakikita ko na, opinion ko lang ito, wala nang Pilipino na madadala ng administrasyong ito sa ICC. Kaya, in your dreams, Atty. Conte, alam nyo na hindi papayag ang korte, kaya sinasabi nyo na lang na mag-surrender si Senator Bato. Tatawanan lang kayo ni Senator Bato. Bakit siya magsusurrender sa isang foreign court? Okay. ABS-MP, when money talks, people are. Imagine, Padulina, isa pa tong abogago. Sir, Bawi, ikaw muna, ma'am. Ronald Arindayan, papansin ni Bayhana. Mayra ba gwapa? Papansin ko no, mabuti na lang sana ko ano na. Anyway, salamat mga. Pasensya na kayo, maingay ng aming aso. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, tanim ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among saging lakatan. So magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan, oh. Salamat gid kay sa Ginoo kay namunga na among lakatan, walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na gid ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among putuson. So gawa sa among giputos nga among saging lakatan. So naa pa gyud ang namunga na, oh. Pagyod ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni og pagputos og iya. So walo gyapon ni ka sipi. So mga dagko gid ang yang bunga. Salamat yun kayo sa Ginoo nga nakapamunga na among lakatan. Dako gyapon ni nga puso. So kinig iapit na pud ni among putuson. Gawa sa among saging lakatan upod ni among tanom nga kape. So 1,000 ni ang among tanom nga kape karon. Karon mo pod ni ang tanom ni Mano Iking nga saging lakatan nga namunga na. Sunod-sunod dagit ang pagpamunga, oh.
Pininasad ang hapit na pudputuson ni Manoy Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitahon ang ikaduha niyang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy si Dreno nga iyang saging lakatan ang una niyang tanom. Ug mao ni kadtong ikaduha niya ng tanom ni Manoy si Dreno nga namunga na gihapon. Ug maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa Ginoo ug sa suporta sa among pagpananom sa kapi ug sa lakatan. Hinaot nga magpadayon pa ang inyong pagsuporta.